mga kapatid, today, usapang batas po tayo. Yan ang ating inilaan, di ba? Every week during Wednesdays ay legal day po tayo. At ang ating topic ay ang fundamental law ng bansa, ang 1987 Constitution. Sandali lang ha, baka sabihin nyo, ano topic yan? Napakataas naman yan o ang hirap intindihin. Yan po yung punto. Kaya po namin gustong maging topic ito today ay para po mas maintindihan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Laman na naman po kasi ng mga balita, di pa? Itong panukalang baguhin po ang ilan sa mga provision ng ating Constitution. Yan po yung tinatawag na, naririnig nyo yan, since siguro mga 2 weeks na po yan or more. Ito pong charter change o CHA-CHA. At ating pong naimbitahan, ayan, live po dito sa studio, isang veteranong abogado. Pag sinabi natin veteran, ilang years na kaya siya sa larangan po ng pagiging isang abogado. At siya rin po ay presidente ng Quezon City Trial Lawyers League at ang ating dating executive secretary. Pero ngayon isa na po siyang ordinaryong abogado. Kasama po natin Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, thank you for your time. Thank you, Cheryl, for having me in your program this afternoon. Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay, nanonood at nakikinig sa iyong programa. Kamusta ka? Kumustahin lang kita ng sandali. I'm all right. Back sa aking opisina, sa aking law practice at enjoying time with my family. At siguro, mas madalas ka naming maimbitahan bilang legal expert namin. Anytime. Basta't imbitasyon galing sa inyo, ako'y gumagawa ng panahon at paraan. Yung mga dyan pong nanonood, usapang legal po tayo, hindi usapang politika. Politika. Ayan. Pero political yung pag-uusapan natin. Pero as a legal expert po, ayan, it's good that we have Attorney Vic Rodriguez para kasi mas maintindihan natin. Kasi sabi ko nga, Attorney Vic, diba? Tama naman yung sinabi ko, diba? Na yung ating mga congressman, dapat bago sila may opinion or gustong i-represent sa Congress, ay like yung mga ganitong usapin, kinoconsult yung constituents. Tama yun, Cheryl. Napakahalaga nitong usapin ng charter change. And hindi mo may iwasang hindi maging political because this is not just legal but a political exercise of the sovereign power. Sovereign power tayo yun, yung mga ordinaryong mamamayan na naririnig lamang ang ating tinig tuwing panahon ng halalan. And napakinggan ko rin yung introduction mo. Napakahalaga ng usaping charter change because if I may interject Cheryl, noong not so long ago, merong isang survey at yung survey na yan medyo sobrang revealing. 74-75% ng mga Pilipino ay hindi nauunawaan ano ba ang konstitusyon. Yes. Ano ba yung inyong 74-75% na nagsasabi na hindi nila naiintindihan o kung naintindihan man kakaunti lamang. 74% yun. So, bago natin pag-usapan yung charter change, talagang dapat merong malawakang totoong konsultasyong magaganap sa mga nasasakupan nitong mga nagtutulak ng charter change. Okay. Review muna tayo. Balikan po muna natin. Sabi nyo nga, base dyan sa survey, kakaunti, napakalaking bilang ng mga kababayan natin ang hindi alam or kakaunti ang kaalaman ukol sa konstitusyon. Ano po ba ang Constitution at bakit mahalagang alam po natin ang nilalaman nito? Sikapin natin na mag-Tagalog, Cheryl, dahil sa kahalagahan ng pinag-uusapan. Pero may mga terminologies na mahirap nating isalin sa Tagalog. Anyway, the Constitution, it's the fundamental law of the land. Ito yung pinakabatas na kung saan lahat ng batas ay kinakailangang sumunod. At ito rin ang nagtatakda ng kapangyarihan, ng responsibilidad at obligasyon ng pamahalaan o ng gobyerno sa kanyang nasasakupan. At dito rin sa saligang batas natin matatagpuan ang ilan sa mga garansya sa ating mga karapatan. Kaya napakahalagang dokumento nito, higit itong mas mahalaga kaysa sa mga ordinaryong Republic Acts or city or municipal ordinances or provincial laws na ipinapasa ng mga provincial boards. Ito yung yung batas ng mga batas
ang ating saligang batas. Mhm. At ito po ay huling nagalaw noong 1987. Kailan po nagsimula naman yung efforts na baguhin po yung ating 1987 Constitution? Okay, lagay lang natin sa tamang konteksto, no, Cheryl. Yung ating konstitusyon ay kagaya rin ng konstitusyon ng ibang bansa. Hindi perfecto. At kinakailangan from time to time ay ating bisitahin at kung kailangan amendahan o rebisahin upang makasabay sa hinihingi ng panahon at pagkakataon. Yung ating saligang batas ay naipasa nga noong 1987, isang naging ganap na saligang batas after ng Constitutional Commission of 1986. And malinaw din dito sa ating saligang batas na hindi mo siya pwedeng galawin 5 years after the passage or the ratification. So 1987, maaari mo lang siyang amendahan o mag-introduce ng revision 1992 or 5 years after 1987. Onwards. Opo, 1992 onwards. Okay, a brief historical background from what I remember. Ang unang pagtatangkang magkaroon ng amendment ay noong taong 1996. At ito nga yung petisyon na inihain, abogado din, ni Attorney Jesus Delfin. Pero ang pagkakaiba doon sa kanyang hinain na petisyon sa COMELEC, doon merong degree of, you have to give it to him, the petitioner then, sapagkat doon may transparency. Nakalagay doon ang purpose ng kanyang petition ng People's Initiative na mag-introduce ang amendment ay to lift the term limits of all elective officials. At least doon walang sorpresa. Talaga nakadeklara. Ito yung amendment na gusto ko. At ako'y magngangalap ng mga signature o pirma at humingi siya ng pahintulot sa COMELEC noon kung paano ba yung proseso. Subalit ito nga ay hindi kinatigan ng Korte Suprema. Ito ay umabot sa Korte Suprema. Kwinestyon ng constitutionalist at magaling namang babatas si the late Senator Miriam Defensor Santiago. At hindi nga kinatigan ng Korte at sinabi ng Korte na yung sinasabi ninyong enabling law, yung Republic Act 6735 ay hindi kumpleto at hindi saklaw yung initiative pagdating sa Constitution. People's Initiative lamang di umano yung 6735 patungkol sa mga national laws or local ordinances o yung mga batas na pinapasa ng mga LGUs. So hindi umubra yung unang pagtatangka na amendahan yung Constitution. And then there's another one na umabot din sa Korte Suprema. Ang petition ay pinangunahan din ng isa ring abogado, si Attorney Raul Lambino. At ito ay noong taong 2006. At ganun din, hindi kinanigan ng Korte Suprema. Dahil same reasoning na desisyon na namin yung kasong yan. At sinabi na nga namin na yung Republic Act 6735 na inyong binabanggit na kanyang basihan ninyo to introduce amendment to the Constitution using as vehicle the People's Initiative ay hindi nga uubra pagdating sa konstitusyon na. So doon tayo na titigil ngayon dahil ang sinasabi ng Korte Suprema, wala namang problema. Di magpasa kayo ng enabling law. So that itong very popular na naririnig natin ngayon recently, yung Article 17, Section 2 of the Constitution, yung sinasabing People's Initiative of introducing amendment to the Constitution ay mabigyang buhay. Dahil hanggang sa ngayon, there is no enabling law to give life to put this Section 2, Article 17 of the Constitution operational. And then, nagkaroon ng mga ibang administration, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, meron ding galaw na amendahan yung economic provisions. Yes. Nagmumula din ito dati sa House of Representatives sa pamumuno ni dating Speaker Sonny Belmonte. Pero doon, malinaw, they will not touch term limits. Walang political amendments or political revision na i-introduce. Only economic provisions. Subalit, hindi rin ito umusad dahil nabara na agad sa Senado. And the most recent, I think, prior to what is going on now, ay nung panahon ni dating Pangulong Duterte
na merong sanang tangkang baguhin ang Constitution. Subalit hindi naman through people's initiative. Yun dahil very, very substantial yung plano nilang baguhin, yung shift from presidential form of government into parliamentary. And then ito na nga, yung kumakalat na usapin ngayon na may tangkang baguhin ang ating saligang batas either by amendment or by introducing revisions. Oo. Ang problema natin ngayon dito, Cheryl, Yes. again, hindi perfecto ang ating saligang batas. At yung People's Initiative is an exercise of the sovereign power. Tayo yun, yung soberenya, tayo. Sapagkat malinaw din sa saligang batas, Cheryl, na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo yun. Hindi ba? But hindi natin pwedeng gamitin yung ating kapangyarihan kung tayo ay bulag doon sa petisyon na isinusulong ng mga movers ng tsa-tsa. Yun ang nagiging problema ngayon na binanggit din sa napakaraming 2 kaso na umabot sa Supreme Court. Wala tayong debate na hindi perpekto ang ating Constitution at nararapat lamang na to revisit our Constitution and introduce the necessary amendment or revision. However, in the 2 cases that have reached the Supreme Court, very emphatic ang Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, there is a right way to do the right thing at the right time for the right reason. Dito pa lang, mali na agad yung simula, yung premise, there is a right way. Maling-mali yung pamamaraan sapagkat bulag. Yes. Tayong mga dapat nakakaalam kung ano yung pagbabagong gusto nilang i-introduce o gawin sa ating saligang batas. Ang hirap po kasi nitong People's Initiative, hindi po natin sinasabi, sabi nyo nga, Attorney Vic, ay pwedeng paraan yan, pero sana ipinapaintindi sa pinapapirma. Kasi pag tinanong mo rin tong mga nagpumirma, may ayuda raw Or alam mo ba kung bakit ka pumipirma? Hindi po. So, yon alone, hindi na dapat. Pero attorney, balikan ko lamang dun sa mga nalilito. Okay? Yung kaibahan, medyo nangangapa pa yung lahat. Okay, itong People's Initiative, ano ba ito? Ito na ba yung sinasabing CONAS or CONCON? Kasi parang ang akala ng lahat ay iisa lamang to. Pagbabago ng konstitusyon or paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Mayroon 3 pamamaraan na ating maaring baguhin ang ating saligang batas. At yan ay nakasaad din sa ating Constitution, yung Article 17 Sections 1 and 2. Yung Section 1, pinag-uusapan dyan yung Constituent Assembly na mas popular at kilalang CONAS at yung Constitutional Convention na mas tanyag sa tinatawag nating CONCON. Yung 2 pamamaraan ng pagbabago ng ating saligang batas ay nandoon sa Section 1. Ano yung Constituent Assembly? Ang Constituent Assembly, ito yung pinakamabilis. At apparently, pinakamurang pamamaraan na baguhin natin ang ating saligang batas. Sapagkat dito, yung mga kasalukuyang bumubuo ng ating Kongreso, magpapasa lamang sila ng resolution at they will become, hindi na sila mambabatas, kundi Constituent Assembly. Ang trabaho nila ay pag-usapan, balangkasin, yung mga panukalang pagbabago sa ating saligang batas. Yan ay medyo contentious among the members of our current Congress, even in the past Congress. Sapagkat ang laging nagtatanungan dyan, paanong botohan natin para maipasa yung amendment o revision? 3/4 kasi ang nakalagay doon of the House voting. Ang tanong nila, paanong voting natin? Jointly ba o separate? Siyempre, hindi papayag, Cheryl, yung mga senador dahil kung 3/4 vote, malulusaw sila by sheer number of our representatives. So hindi natin magamit yung bihikulong CONAS dahil nga sila mismo ay hindi magkasundo paano ang botohan. And then of course yung tinatawag nating Constitutional Convention. Ito para lang sa kaalaman ng lahat, boboto lang tayo ng delegado na by the district din kung paano yung distribution ng geographical distribution for congressional representatives, ganun din.
isang delegado kada distrito, pero ang trabaho lang nito ay balangkasin yung mga panukalang pagbabago sa ating saligang batas. At pag natapos na nila yung kanilang trabaho, automatic dissolve na yung CONCON na yan. And then we go now ito mainit ito, yung constitutional, yung People's Initiative. Opo. At ito naman ay base rin sa same article, Article 17 of Section 2. Again, yung People's Initiative is our right, the right of the sovereign. Tayo yun, pag sinabi nating sovereign. The right of the sovereign, the right of the people to directly introduce amendment to the Constitution through initiative. Ito yung People's Initiative. Ang problema nga, nauna yung pirma. At yung pirma is talaga naman full of deception, manipulative, din. Kung pagbabasihan po din natin itong mga reports na lumalabas din. Itong mga reports, and I personally, I was told by people from my district back in Quezon City na talagang yun ang ginagawa. And if kung makikita mo, yung dalawang unang petisyon na umabot sa Korte Suprema, pati yung mga nagtalo-talo sa Korte Suprema, pagdating na sa usapin, chartered change, ang nangunguna riyan, as usual, ay yung mga abogado. Sapagkat nga, medyo malalim na usapin At kami namang mga abogado, bilang officers of the court, ay duty-bound na dapat paliwanagan natin yung ating mga kababayan nang sa ganun ay hindi sila nalalansi at hindi lang basta-basta pipirma dahil may kapalit na ayuda mula sa pamahalaan, whether it be in the form of IX, TUPAD, or medical assistance. Hindi, pinapaintindi lamang po natin mga kapatid, ay nasa sa inyo po yan Ako sa akin, choice nyo po yan. Talagang kayo po ang pipirma dyan. At gusto lamang po natin na paalalahanan at ma-inform po kayo na sana bago po tayo pumirma, naintindihan natin yung ating pipirmahan. Maliwanag po sa atin. Ngayon, kung ang sa inyo po ay dahil alam nyo na may ayuda, pero alam nyo na dahil babaguhin po ang saligang batas, again, kung klaro po yan sa inyo at yan po choice nyo pa rin, bilang isang citizen, wala rin naman po kaming magagawa. Kami lang po ay umaalalay at nagpapaalala na again, the final signature is still yours sa inyo po mga kapatid. Sana lang din na-explain sa atin para saan ba ito? Ano ba yung mga provisions na babaguhin? Ano ba yung mga papalitan na batas dito? Kasi nga sabi nga ni Attorney Vic ay walang perpektong konstitusyon. May mga pagkakataon talaga na kailangan baguhin ito na aayon sa pagbabago rin ng panahon. At maybe, yes, hindi naman po natin sinasabing hindi dapat baguhin. Marahil talagang meron na po talagang mga kailangan na ayusin or baguhin po sa ating constitution. Pero ang gusto natin, of course, bilang mamamayan, ay maging transparent po. Dahil at the end of the day, isang nasyon po tayo. Di po ba mga kapatid? Ang ating question of the day, pabor ho ba kayo sa Chacha o hindi? At bakit? Gusto po naming marinig ang inyong opinyon. At kanina nga po na-explain na natin ano ba ang kahalagahan na may alam po tayo o alam natin ang Constitution. Hindi naman po natin kailangan every detail, every provisions po ay alam natin. Pero kasi ito yung pumoprotekta po sa atin sa ating bansa, di po ba? At kasama pa rin natin na nag-explain sa atin Attorney Vic Rodriguez. Kanina in-explain mo na Attorney Vic yung kaibahan ng CONCON, CONAS, and then the People's Initiative. Okay. Dito po tayo. Okay, doon, pag may CONAS at CONCON, paano naman po yung... napag-usapan natin People's Initiative na kailangan, klaruhin natin, signature campaign to na lumalabas di ba? Ilang porsyento po ulit? Mas, natin? Yung porsyentong yan, ay nakasaad din doon sa Section 2 of Article 17. Okay. Yung porsyento, importante lang ito, Cheryl. Yung pagpirma ay nakalakip noong petition. Importante lang ito kung ang pamamaraang gagamitin ay People's Initiative. Napo. Hindi mo kailangang kumalap ng pirma ng 12% of the 12% of the total number of registered voters sa national at 3% per district. Yan ay kung People's Initiative, yung behikulong gagamitin sa pag-amenda ng konstitusyon. Pero kung ang gagamitin mo ay yung Constitutional Assembly, yung CONAS,
o yung Constitutional Convention, hindi mo kailangan ng pirma. People's Initiative lang ang kailangan ng pirma. Okay, kunwari, nakakalap na po ng 12% Sa national. sa national. Sa buong, if there are 60 million plus voters now, registered voters now, siguro mga 8 million ang kinakailangan. Pero hindi pwedeng yung 8 million na yun, nanggaling lang kunwari sa Luzon. Hindi. Or sa Visayas. Hindi. 3% per district. 3% per district. And that limitation, hindi mo pwedeng i-dilute yung limitation na yan. That is a constitutional imperative and you cannot bend that rule kasi constitution na nagtakda niyan. So, Attorney Vic, kung kunwari may isang distrito na hindi maka 3%, wala na. Wala na. Kasi talagang dapat 3% of all, at least with 3% ng bawat distrito talaga. Tama. Hindi pwedeng, si District 1 naka 6%. So, si District 2, hindi. Wala. Ipagsamahin na lang natin. Total, isang probinsya lang. Hindi. Stricto ang panantayang yan na ibinigay ng saligang batas. Mahirap din, ha? Challenge, although 3% is small, pero ano rin yan, ha? Challenge Sa din yun. katotohanan, Cheryl, kapag transparent ang pangangalap mo ng pirma, Madali. mahihirapan ka. Mahihirapan. Pero yung ginagawang may deception at may manipulation and graft ridden, madali yan. Ayaw na, oo. Kasi Pero ayaw. yun nga yung bone of contention now. Kaya tama rin yung isang senadora na nagsabi na yung People's Initiative ay dead on arrival. Tama yun dahil nga kikwestyunin talaga ng mga abogado yung bakit, paano mo nakuha yung pirma. Okay. Paano nga ba? Kunwari nakangalap, sabihin po natin naka 12% sila or more. Ito po bang bawat signature ay even verify? Paano pong pag-verify niyan? Babalik ka doon sa mga city, provinces or municipality at uutusan naman ng COMELEC yung kanyang mga election officers to verify the signatures. Ito bang si XYZ ay talagang botante ng presinto 1, 2, 3 at naninirahan sa ganito. Alright. I-verify. Pero madali lang yun Madali lang yun. Kaya nga pinipuwersa nila. Ang katanungan talaga, Cheryl, nakita mo ba, nabasa mo man lang o nahipo man lang yung kopya ng petisyon na pinirmahan mo? At pinakamalalim sa lahat, naintindihan mo ba kung ano yung pinirmahan mo? Okay. Paano po kung yan ba ay bahagi sa basihan ng pag-verify ng signature? I mean, or can someone actually question that? Yung pong, okay, naka 12% kayo, pero lahat ba yan naintindihan? Pag kagaya niyan, ngayon pa lamang po, ay may nagsasabi na, ayuda daw Hindi nila alam pero pumirma sila. Hindi po ba yun basihan na hindi kilalanin or recognize po yung signature campaign na yon? That is exactly the very same thing that happened nung 2006 move to introduce amendment through People's Initiative. Question yan at hindi kinatigan ng Korte Suprema. Dahil ang nangyari doon, parang nangyari ngayon. Nauna yung pagpapapirma bago yung petisyon. Ang ginawa, pirma ka, ito yung iyong ayuda, and then inattach na lang. Dapat ilatag mo yung petisyon. Pag pinipirmahan nyo po, nagpapapirma po sa inyo, asan yung petisyon? Yun lang po itatanong nyo, ano ba yung mga babaguhin? Again, we're doing this episode, mga kapatid, because we want everyone to be informed. Karapatan po nating malaman kung ano po yung babaguhin at pangalagaan po natin yan. Parang ano lang po ito, bumuboto po tayo at pumipili po ng ating mga leader. Napakahalaga po. Isa po yan sa mga karapatan natin na ini-exercise, di po ba? Na dapat pinapahalagahan. Just like when we're voting, pinapaalalahanan po namin kayo na huwag niyong ibebenta po ang inyong boto during during botohan po natin ng national or midterm elections man yan or local elections. Pinapaalalahanan po namin kayo na wag po ninyo wag niyong ibebenta. Wag niyo pong ibebenta yung karapatan na ito dahil ito po'y boses natin. Pag pinagsama-sama ay isang boses po.
Wala pong problema kung sabi nga natin, matagal-tagal na, 1987 pa yung ating constitution, and maybe it's really time, ano po, na may mga provisions na kailangang palitan. Ang hiling lamang din po namin sa mga, ako bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, maging transparent lang. Ipaintindi nyo lamang po sa amin. Tapos pag-usapan, di ba? May discussion naman po yan dun sa mga nagpapapirma para maintindihan din. Now, kung doon yung pipirma, hindi nakakaintindi, the more that you should explain, I think, ano po, mas may, the more na, yung role nyo po na nakakaintindi sa gagawing pagbabago, iipaalam nyo sa kapwa nyo, Pilipino, na ito yung ating mga babaguhin. I mean, that's my take as a citizen. Okay. Punta tayo doon sa attorney, doon sa, okay, sabihin natin na, okay, pumasa. Nakakuha ng 12%. Okay. Naging successful lang People's Initiative po. Ano pong magiging next doon? Pagka halimbawa, tama yung pangangalap ng pirma at yung requirement na 12% at 3% per district at sapat naman yung linalaman ng petisyon, nakalusot naman, ito ay isusumite sa isang plebisito. Yung plebisito ay doon magsasalita muli tayong mga sambayan ng Pilipino kung tayo ay aayon ba doon sa proposed amendment or proposed amendment na linalaman ng petisyong nakalusot. Ang boto lang naman doon simple yes or no. Pagka nanalo yung yes, di papasok na sa saligang batas yung amendment na nakalusot doon sa plebisito at na-ratify ng taong bayan. Kung hindi naman, hindi pa rin magagalaw ang ating 1987 Constitution. Dagdag ko lang, Cheryl, I also feel I feel strongly about this topic ng charter change. Sapagkat ako naniniwala, lalo na kami, abogado dapat ang nasa forefront ng usapin ng charter change dahil hindi ito ordinaryong batas. Hindi ito ordinaryong resolution. Hindi ito ordinaryong ordinansa. Ito yung ating saligang batas. Mm-hmm. And kung hindi kami makikialam at tutulong paliwanagan ang sambayan ng Pilipino, regardless whether we are for amendment or revision or we do not want any amendment or revision, dapat tumulong kaming mga abogado na i-crystallize at ipaliwanag sa ating mga mamamayan ano ba yung usaping tsa-tsa. Because it's very clear that recognize din ito, Cheryl, ang ating saligang batas. Nasa Section 16 of Article 13 ito, yung right of the people and their organization to effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Now, how can we have effective and reasonable discussion and participation kung hindi nga natin alam kung ano yung pinapanukala ninyo na pagbabago sa ating saligang batas? Puntahan po natin ang isang caller, Attorney Vic. Ano po, may tanong po siya mula sa Marikina City na si Ami. Hi, Ami! Hello po. Hi! Magandang hapon! Magandang hapon po. Ano po ang pwede naming mabigyang linaw ukol nga po dito sa charter change na isinusulong? Opo. Nag-work lang po kasi ako sa isang factory. Isa po akong minimum wage earner. Itatanong ko lang po kung paano po ba makaka-apekto sa amin itong sinasabing tsa-tsa kasi lagi po namin siyang naririnig sa balita na may sinusulong na tsa-tsa pero hindi pa rin po namin lubos maintindihan kung sa aming mga minimum wage earner paano po ba siya makaka-apekto sa amin. Depende yun siguro, Attorney. Diba doon nga sa pinag-usapan natin, yung pagiging transparent, anong mga provisions or Ami, mga magandang hapon at maraming salamat sa iyong katanungan. Yung anong magiging epekto nito sa ordinaryong manggagawa? Siguro kung kagaya nung isinusulong ngayon, yung di umano'y bersyon ng Senado, kay yung narinig ko kay si Migs, Senator kay Migs Subiri, SP strictly Migs. mag-aaminda tayo strictly on economic provision. Yun yung yung pinakita niya early this week. Yan ano siguro po? katanggap-tanggap sa tao yan. Diyan siguro, Ami, papasok yung katanungan mo, ano ang magiging epekto sa ating lahat ng tsa-tsa pagdating sa ekonomiya?
kung maamyendahan yung sinasabi nilang restrictive economic provisions in the Constitution, like yung pagpasok ng mga dayuhang mga kapital, yung mga investors at magdadala ng investment, marerelax yung constitutional restriction sa pag-aari ng lupa at yung mga prohibition sa media, sa advertising at yung amendment sa Public Service Act and all, diyan papasok yung mga kapital ng mga dayuhang mamumuhunan. At kung pumasok yung perang yan, maaari na tayo siguro makahabol at hindi na tayo maging laggard economically sa ating mga kapitbahay dito sa region. At pagka yan ay nangyari, dadami trabaho, malamang sa hindi, tataas yung ating minimum wage at mas maraming opportunity na magbubukas hindi lamang sa mga negosyante, kundi pati sa mga ordinaryong nagtatrabaho. Ayun, Ami. Sana nakatulong kami, doon sa iyong mga, medyo na hindi pa naintindihan or kung paano nga makikinabang ang isang ordinaryong Juan de la Cruz o Juana de la Cruz dito nga sa usapin ng Chacha. Ami, meron ka pa bang katanungan? Or goods na tayo? Meron pa? Gusto ko lang pong linawin kung ibig sabihin po maganda po pala ang magiging epekto nito sa aming mga minimum wage earner. Hindi ko ginagarantyahang maganda. Kaya nga ang aking isinusulong, kinakailangan may full transparency. That there shall be no deception, there shall be no manipulation, and it is not graft-free then. Yung mga panukala at proseso ng pag-amenda ng ating saligang batas. Hindi ko kayang garantyahan sapagkat pare-pareho tayo, including me. Hindi ko alam kung ano yung kanilang ipinapanukala o mga panukala na isusulong pagdating ng amendment o revision. Kaya ang gusto natin, transparency, Ami. Yun ang ating inihingi at ako mismo personally bilang isang Pilipino, bilang isang abogado, ako'y nakikiusap, huwag tayong basta-basta pipirma. Si Armand de la Cruz, go ako sa Chacha kung yan ang magiging paraan ng Pinas para makasabay sa mga neighboring countries. And yun din yung nakikita natin. Sabi nyo nga po, yung katulad nung kay SP, President Mig Zubiri, na lumabas nga early this week po, ay yun yung paraan na yun ang boses ng Senado on this, which is the economic provision. Strictly confined sa economic provision. Nakadetalye. Walang sorpresa. Hindi tayo bulag at basta ka na lamang papipirmahin. At least ito, nakalatag sa mesa. Ito yung mga panukalang pagbabago sa strictly economic provision of the Constitution. Wala po ba doon na parang posibleng, economic provisions lang. Pag binuksan na nila, baka maungkat din yung iba pa? I'm not really sure kung ano yung plano ng grupo ng Senadong kaanig ni SP Mig Zubiri. But I think they would want to pass a resolution or a law limiting yung mga economic provisions na kanilang pag-uusapan once they convene as a constituent assembly or CONAS. Yun, pwede yun. And again, magaganda yung comment sa social media mo, Cheryl, but tama yun. Let the great debate begin. Approach the whole problem, the proposal na yung charter change openly. Wala muna tayong pag-uusga, basta transparent. Huwag nating lapastanganin yung proseso. And caution lang, kahit halimbawa maganda yung mga economic provision na ipapanukala at papasa ito pagdating ng plebisito, hindi ito silver bullet, Cheryl, na magbabago ng buhay ng lahat ng Pilipino overnight. Hindi. Wala tayo dapat ganong expectation. It's a process na dadaan tayo sa panahon, bibilang tayo ng taon para maramdaman natin kung ano man yung kabutihang idinulot ng mga amended economic provisions sa ating saligang batas. But then again, I think I owe it to your listeners and you owe it to them as well as a leading broadcast journalist, hindi silver bullet ang anumang makakalusot, halimbawa may nakalusot na amendment regarding economic provisions.
Thank you, Attorney Vic. Thank you for your time. Thank Sabi you. nga po ng ating mga kapatid, marami po silang natutunan, marami pong nauliwanagan na mga katanungan sa kanila at nasagot. Thank you for your time. Maybe next time, ibang topics naman. Basta legal. Oo, no? Cheryl, Pag may oras just ka. thank you for inviting me. Salamat. At maraming salamat kung kahit paano ay naunawaan nila yung usaping ito. Hindi kasyang isang oras eh. Oo nga Because po, us when we were in law school, until now, isang buong semester ang constitutional law. So hindi natin kayang pag-usapan ito at talagang mapaliwanag sa sambayanan ang usaping charter change. But dapat tayo lahat ay makilahok at makialam.